bago tayo magsimula, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa sa kwarto at siguraduhin mong tao. Sa isang lumang bahay sa Baguio, may isang kwarto sa itaas na matagal nang hindi pinapansin ng mga nangungupahan. Hindi dahil sira ito, hindi dahil marumi, kundi dahil may kakaibang pakiramdam ang mga taong pumapasok dito. Parang may nakatingin, parang may nagbabantay. Ngunit isang araw, may dumating na bagong estudyante. Ang pangalan niya ay Ella, galing siya sa probinsya at nag-aral sa isang universidad sa Baguio. Kailangan niya ng tahimik na lugar para mag-aral, isang kwarto na walang istorbo. At iyon ang dahilan kung bakit niya pinili ang kwarto sa itaas ng lumang bahay. Sabi ng may-ari, tahimik doon, walang bintana, perfect kung gusto mo ng study space. At para kay Ella, perfect nga yun. Tahimik, malamig ang hangin, at malayo sa ingay ng lungsod. Ngunit sa unang gabi pa lang, may napansin na siyang kakaiba. Habang nagbabasa siya ng libro sa mesa, may narinig siyang mahihinang hakbang sa kisame. Parang may batang naglalakad, napatingala siya, pero wala namang tao sa itaas. Dahil wala namang kwarto sa taas ng kisame, bubong na lang yon. Pinilit niyang balewalain. Baka daga lang, bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa pag-aaral, pero habang tumatagal ang gabi, lalo pang lumilinaw ang mga tunog. May kumakaluskos sa kisame, may parang nagkakamot, at minsan, parang may maliliit na paa na tumatakbo. Nagising siya ng madaling araw, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam. Pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Mabigat ang hangin sa kwarto, malamig, napakalamig, parang may yelong humahawak sa leeg niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, tahimik ang kwarto. Pero napansin niya ang isang bagay. Ang ilaw ng lampara sa mesa ay naglalaro ng kakaibang anino sa dingding. Ang anino ng mesa at upuan parang gumagalaw ng bahagya, hindi dahil sa hangin. Dahil sarado ang lahat, walang bintana ang kwarto at dun niya unang nakita ang anino. Sa sulok ng kwarto, isang maliit na anino. Parang hugis bata. Hindi ito gumagalaw, nakatayo lang, tahimik. Napapikit si Ella sa takot. Pagmulat niya ulit, wala na ang anino. Kinabukasan, sinabi niya ito sa may-ari ng bahay. Ngunit ngumiti lang ang matandang babae. Lumang bahay na ito. Maraming tunog talaga. Hindi na nagtanong si Ella. Pinili niyang mag-focus sa pag-aaral. Pero habang lumilipas ang mga gabi, lalong nagiging kakaiba ang mga nangyayari. Isang gabi habang nag-aaral siya, may naramdaman siyang humipo sa balikat niya. Napalingon siya agad. Walang tao, walang kahit ano. Pero ramdam niya ang malamig na daliri na dumampi sa kanya. Doon na siya nagsimulang matakot. Naglagay siya ng maliit na krus sa mesa. Nagdasal bago matulog. Umaasang mawawala ang kakaibang pakiramdam sa kwarto. Pero noong gabing iyon, mas lalo pang lumala ang mga bagay. Bandang 3:00 ng madaling araw, bigla siyang nagising. Hindi siya makagalaw. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Sleep paralysis. Gusto niyang sumigaw. Pero walang lumalabas na boses. Habang nakahiga siya, napansin niya ang isang figura sa paanan ng kama. Isang matandang babae, nakatayo, nakatitig sa kanya, ngumingiti. Ngunit ang ngiti nito hindi normal. Napakalapad, napakalamig, parang hindi tao. Sinubukan niyang gumalaw, hindi niya kaya. Dahan-dahang lumapit ang babae sa kanya at bumulong. Bakit nandyan ka? Napapikit si Ella. Sa wakas, nagalaw niya ang kamay niya. Naabot niya ang switch ng ilaw. Pagbukas ng ilaw, wala na ang babae, tahimik ulit ang kwarto. Kinabukasan, napansin ni Ella ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Sa isang dingding ng kwarto, may isang malaking salamin. Matagal na raw iyon doon, pero kakaiba ang salamin. Luma. At parang masyadong malalim ang reflection. Habang tumitingin siya sa salamin, may napansin siyang kakaiba. Sa reflection, parang may isa pang kwarto sa likod niya. Isang kwarto na hindi niya nakikita sa totoong buhay. Parang may pintuan sa loob ng salamin. Nang kumurap siya, nawala iyon. Pero mula noon, napansin niyang may gumagalaw sa reflection ng salamin. Hindi sa totoong kwarto, sa salamin lang. Minsan may anino ng bata. Minsan may dumadaan na matandang babae. At minsan, may mga kamay na dumadampi sa loob ng salamin. Parang may gustong lumabas. Isang gabi,
napansin niya na ang reflection niya sa salamin ay hindi gumagalaw. Habang siya ay naglalakad sa kwarto, ang reflection niya ay nananatiling nakatayo, nakatingin sa kanya. At dahan-dahan itong ngumiti. Hindi niya kontrolado ang ngiting iyon. Takot na takot si Ella. Kinabukasan, hindi na niya kinaya. Bumaba siya sa may-ari ng bahay. Ikinuwento niya ang lahat. Tahimik lang ang matandang babae. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi nito, may estudyante noon na nakatira sa kwarto na iyon. Mahilig siyang tumingin sa salamin. Hanggang isang gabi, hindi na siya lumabas ng kwarto. Natagpuan siya ng pulis kinabukasan, patay, nakatitig sa salamin. At mula noon, may mga nangungupahan na nagsasabing may nakikita silang ibang kwarto sa loob ng salamin. At may mga taong nakatingin mula sa loob nito. Kinabukasan, umalis si Ella sa bahay. Hindi na siya bumalik, pero bago siya umalis, napansin niya ang isang huling bagay. Habang dala niya ang mga gamit niya, napatingin siya sa salamin sa kwarto. At sa loob ng reflection, may nakatayo sa likod niya, hindi bata, hindi matanda, kundi siya mismo. Ngunit ang reflection niya ay hindi sumunod sa galaw niya. Nakatayo lang, nakatingin, ngumingiti, at dahan-dahan nitong itinataas ang kamay na parang kumakatok mula sa loob ng salamin. Hanggang ngayon, ang kwarto sa lumang bahay sa Baguio ay inuupahan pa rin. Pero may isang babala ang may-ari sa mga bagong estudyante. Kung makakita ka ng ibang kwarto sa loob ng salamin, umalis ka agad. Dahil kapag may sumagot sa katok mo mula sa loob, hindi ka na makakalabas. Kung ikaw ang estudyante, ipagpapatuloy mo pa ba ang pananatili sa kwarto na yon? O aalis ka agad bago pa may sumagot mula sa loob ng salamin?